Nakilala noong dekada 80 sa programang That's Entertainment at kamakailan lang bilang kalahok sa Survivor Philippines. Hindi maikakailang mahusay si Isabel sa pagsayaw at lalong-lalo na sa pag-awit. Ito ang tanging puhunan at pinagkakakitaan sa mga racket niya at guestings. Kaya naman nang biglang mapaos at mawala ang kanyang tinig, hindi maipaliwanag ang kanyang naramdaman. All of a sudden, hindi mo na marinig yung voice mo. Yung pala, wala na palang boses na lumalabas. So, yun yung pinakamahalaga sa akin, yung voice ko. Kasi parang, sabihin na natin yun ang pinaka-bread and butter. Agad ikinonsulta ni Isabel ang suliranin sa eksperto. Ilang linggo nang nawawala ang kanyang boses. Ikinabahala na niya at ikinatakot na maaaring permanente na ito kung hindi manunumbalik ang kanyang boses. Sana gumaling ako kaagad kasi I was given a month na para bumalik. Bagamat may mga nainom na gamot, di pa rin napanatag ang kanyang kalooban. Isang gabi, napanood niya ang 700 Club Asia. Isang panalangin ang di niya makakalimutan. Yun agad yung sinabi niya kasi. So I was like, uy, calling to. Sabi ko, he suddenly said, I'm praying for the people who are sick in the throat. Someone with severe infection on your throat. Kumbaga very overwhelming na parang, di ba, all of a sudden ito yung pinagpipray ka. So parang ginamit niya si Brother Peter para makarinig ako ng words of wisdom. So that was something for me. Matapos ang mataimtim na panalangin at taus-pusong pananampalataya sa Panginoong Diyos, ilang arawng lumipas, unti-unting nanumbalik ang boses ni Isabel. Siguro mga 3-4 days lang, it came out already. So I was very, very much blessed. Talagang ang bilis ng answer. So I was very happy. Balik na naman sa trabaho si Isabel. Dahil na rin sa himalang natamo mula sa Panginoong Diyos, kaliwat kanan na ulit ang kanyang mga guestings dito at sa ibang bansa. Sobrang saya, yun nga, overwhelming talaga yung na-experience ko. Knowing Him is something na it's a blessing.